Sa gitna ng makulay at masiglang lungsod ng Maynila, may isang kalye na binabalot ng misteryo at takot, ang Balete Drive. Ang kalye na ito ay kilala sa mga kwentong kababalaghan at isa na rito ang alamat ng kapre na naninirahan sa ilalim ng malaking puno ng balete. Isang gabi si Liza, isang estudyanteng nag-aaral sa kolehiyo, ay nagpasiyang dumaan sa Balete Drive pauwi sa kanilang bahay. Madilim at tahimik ang kalsada, ang mga dahon ng punong balete ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila may buhay. Bagaman kinikilabutan, nagpatuloy si Liza sa paglakad, ang kanyang mga hakbang ay tumutunog sa katahimikan ng gabi. Habang naglalakad, biglang tumigil si Liza. May narinig siyang mabigat na mga yabag sa likuran. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglakad, ngunit ang tunog ng mga yabag ay tila papalapit ng papalapit. Nang hindi na makatiis, lumingon siya at nakita ang isang malaking anino na tila nagmumula sa likod ng punong balete. Isang malaking lalaki na may mapupulang mata, itim na balahibo sa buong katawan at nag-aalab na tabako sa bibig ang tumambad kay Liza, ang kapre. Nakakatakot at puno ng galit ang itsura nito. Nang magsimulang lumapit ang kapre, natigilan si Liza, hindi alam ang gagawin. Anong ginagawa mo rito sa aking teritoryo? Ang tanong ng kapre sa malalim at nagngangalit na boses. Pasensya na po, naglalakad lang po ako pauwi, sagot ni Liza na nanginginig sa takot. Huwag kang mag-alala, sabi ng kapre, hindi kita sasaktan. Ngunit tandaan mo, huwag kang muling dadaan dito ng walang pahintulot. Biglang nawala ang kapre na parang usok na hinipan ng hangin. Agad na tumakbo si Liza pauwi, hindi lumingon kahit isang beses. Nang makarating siya sa kanilang bahay, agad siyang nagkwento sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang naranasan. Ano bang sinasabi ko sa'yo? Huwag kang dadaan sa Balete Drive ng gabi, sabi ng kanyang ina. Ang kapre ay bantay ng punong iyon. Marami nang nagsabing nakita nila ito, ngunit kakaunti ang naniniwala. Simula noon, iniiwasan na ni Liza ang Balete Drive kapag gabi. Ngunit ang kwento ng kapre ay naging bahagi ng kanyang buhay, isang paalala na sa bawat kalsada ng lungsod, may mga nilalang na nagmamatyag at nagbabantay sa kanilang teritoryo. Ang Balete Drive ay nananatiling isang lugar ng misteryo, kung saan ang alamat ng kapre ay patuloy na binubuhay ng mga kwentong tulad ng kay Liza. At yan ang kwento ng kapre sa Balete Drive. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito at nais niyo pang makarinig ng higit pang mga kwento ng kababalaghan at hiwaga, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ito ang Horror Radio, kung saan ang mga kwento ng takot at hiwaga ay muling nabubuhay.